Yan mga kabokals, ito na. Pechay. Pechay mga kabokals. Ito dami oh. Pero di natin ubusin ito mga kabokals. Konting-konti lang. Konting-konti lang. Yan. Yan mga kabokals, ito. Ito yung ano, yung in-scrape out natin dati na ipot na manok na may kusot. Medyo matagal na siya, ayan oh. Ano na oh. Bulok na. So ito po pwede na to. Isasabog lang natin ganyan. Yan. Natural tayo mga kabukas, hindi tayo gagamit ng urea. Natural lang yan. Ngayon naman mga kabukals, magtatanim tayo ng pechay. Dito natin siya itatanim. Mataba itong lupa na to dito kasi ito yung kinalalagyan ng dati nating kulungan ng manok. Kaya mataba itong area na to. Nagdamuhan ko lang muna, tapos i-cultivate ng konti. Lalagyan natin ng scratch pen mga kabokals para kasi baka punta ng aso doon magbagsak ng landmine. Sakto harvestin na no, saka babagsakan ng pupo, yun lang. Kaya lalagyan natin scratch pen para hindi nila mapasok. Pechay muna, tapos yung talong susunod naman. Unti-unti lang. Wala, dami natin ginagawa eh. At least ito makapag-umpisa na tayo ng pechay. Bali by batch to. Kumaga dalawa or tatlong scratch pen magkakaibang edad para hindi sabay-sabay. Ayan mga kabukos, medyo bungkalin natin konti para malambot. Tapos dadaanan ko ng itak para madurog natin yung lupa. Durugin lang natin mga kabokals. Ito, sa second na pagtatanim, buhaghag na siya. Bali, ito yung magiging unang plat natin. Unang plat natin ng pechay. Malit lang, kasi pang personal na naman gamit. Yung iba iuwi ko sa San Jose. Yung iba ulam, yan. Kaya tayo by batch mga kabokals. So gagawa pa tayo ng isang ganito, tapos isa pa, mga 3-4 na magkakaibang edad na pechay. O kaya minsan pwedeng spinach, ano pa ba yun? Mustasa, ganyan. Maganda sana kung may fish pan tayo, tapos may mustasa. Pangsigang mga kabokals. Ito didiligin to ha. Didiligin natin to. Nung nagtatanim ako, kasi nagnegosyo ako ng pechayan dati mga kabokals. Ang ginagawa namin, meron kaming parang nursery, doon namin pinupunla. Tapos pagka 2 weeks na siya, mga ganyan na siya, tina-transplant namin siya sa mga plot. Pero maramihan kasi yon. So since ito pang personal na gamit lang naman, hindi na natin ita-transfer. Rekta na siya. Kumbaga pasabog. Pasabog style lang.
Ang maganda kasi sa tinatransfer, pantay-pantay ang laki. Uniform. Kasi nga pang benta. Kailangan kasi sa pambenta uniform eh. Para-parehas para hindi nagkakalayo ang laki. Pero to since na panggamit na naman, okay lang to. Pasabog style ang gagawin natin. Yan. So ito, may maintenance na natin yung linis nito. Flat na to. Repolyo, pwede rin pala repolyo mga kabukol. Ano? Cauliflower, broccoli. Tutubo kaya dito. Yan. Yan mga kabukol. Sasabugan lang natin ang buto yan. Yan mga kabukol, ito na. Pechay. Pechay mga kabukol. Ito dami oh. Pero di natin ubusin ito mga kabukol. Konting-konting lang. Konting-konting lang. Yan. Yan. Kasi ito, tetape natin to para silyado pa rin siya. Ayan mga kabokals oh. So ito ibubudbud na natin. Yan. Kakalat na natin. Kailangan ano siya? Kailangan kalat. Kasi nga hindi na tayo magta-transplant eh. Rekta na yan. Diyan na sila lalaki. Diyan, sabay harvest na. Can you see it? Ba marami to mga kabukas yung gano'n pinakita ko sa inyo. Marami to pagka ito yung lumaki. Ngayon madali magtanim ng pechay kasi hindi na masyado maulan. Ang pechay kasi nalulusaw pagka tuloy-tuloy ang ulan. Kaya kung mapapansin nyo, pagka tag-ulan mga kabokals, ang mahal ng pechay. Pagka tag-init, sobrang mura ng pechay. Kasi madali po magpatubo ng pechay pagka tag-init. Dilig lang. Dilig lang katapat niyan. Pag tag-ulan kasi, madaling masira. Lalo pagka may bagyo, tuloy-tuloy ang ulan. Yan, naranasan ko yan noon mga kabukals, nagtatanim ako ng pechay noon. May mga tao naman ako noon. Tapos nagbabagsak kami sa Novaliches Bayan. Kung sino pamilya dyan sa Novaliches Bayan. Doon ako nagbabagsak ng pechay nung araw. Ano yan? Hindi ko makita eh. Ayan, per bundle yung mga kabukals, yung bentahan namin noon. Bumababa ang presyo ng pechay as low as 5 pesos per kilo. Pero pagka umakyat naman ng 10 piso pataas, 12 pesos, tiba-tiba, laki ng kita. Ang labanan namin noon ng mga tao ko, hati sa tubo. Labas puhunan, hati sa tubo. Yun yung labanan namin noon. Maganda rin pagkakitaan. Kaya lang, kailangan kasi may malaki kang lugar talaga para kumita. Yan. Yes na. Tapos sasabuyan natin ng konting ipot na manok na may kusot. Yan mga kapokers, ito. Ito yung yung in-scrape out natin dati. Na ipot na manok na may kusot. Medyo matagal na siya, ayun bulok na. So ito po pwede na to. Isasabog lang natin ganyan. Yan. Natural tayo mga kabukas, hindi tayo gagamit ng urea. Natural lang yan. Magagamit natin yung ating mga ipot mga kabukals.
So ito, permis na ganito lang ilalagay natin yung mga ipot na manok. Para yung lupa hindi rin masyado maging acidic. Para tuloy-tuloy ang tanim natin. Tuloy-tuloy lang. Yan. Oh, organic. Ngayon hindi natin gagamitan ng ano to, ng pesticide. Pagka ano, inatake ng mga insekto, gamit tayong sabon sa kanang sili. Pang ano daw yun pang pataboy ng mga insekto. Para sigurado tayo. Saka ano naman yung mga kabukals, kahit butas-butas, alam nyo, mas maganda kainin yung pechay na butas-butas. Bakit kamo? Kasi ibig sabihin pagka butas-butas, hindi po ano yun, hindi po tad-tad ng chemical yun. Yung pechay po na napakaganda, yun ang mas nakakatakot. Kasi ibig sabihin, alagang-alaga sa chemical yun, kaya ang ganda. Hindi siya inatake ng mga insekto. O mas mahirap po yung ganong ano. Maganda nga, tad-tad naman ng chemical. So kung ako bibili ng pechay, mas gugustuhin ko na yung butas-butas. Yan. So ito isa sa bomber natin. Nagbabagsak na ano, landmine dito. Kaya kailangan meron tayong ano, scratch pen. Yan. Pumunta sa kabilang side. Ganda oh. Ang ganda rin pala pagka ano, ang ganda rin ng kusot pala pagka ano na, yung na-compose na siya. Yan. No, yan ka lang. Bela mga kabukals. Huwag mo tataihan to ha. Hindi mo naman matataihan pala kasi may scratch pit. Natural fertilizer mga kabukals. Organic tayo. Natural lang pala, hindi natin pwedeng tawagin organic. Ayan. Ayan naman ako si organic. Hindi kasi tayo pwedeng magsabi ng organic basta-basta kasi may certification yung mga kabukals. Natural lang, naturally grown vegetable. Yan. Ganyan natin siya i-label. Naturally grown vegetable. Zero chemical. Ha! Ang galing. Try ko yung ano, maghahanap pa ako ng broccoli kung kaya broccoli dito. Maganda lang sa kidney yung broccoli para kay partner. Try ko kung kaya. Gagamitan natin ng mga ganitong pataba. Broccoli. Malamig din naman dito sa Rafael eh. Yan. Yan, wag natin masyadong tabunan kasi baka hindi makalusot ang sibol. Kunti lang yan, manipis lang. Yan. Diligin natin konti. Ayan. Lagyan muna natin yung protection niya. Yun o, sakto. Yan. Ha. Diba? Ayos. Dilig tayo mga kabukals. Ayan mga kabukals, siligin natin. So ito pala oh, kung problema kayo sa mga manok na ano, sinisira yung mga tanim nyo, kung backyard lang naman ang inyong gulayan, ito oh, pwede nyo palang gamitin ng scratch pen oh. May nabibili pong ganito na ano, mumurahin lang yung manipis. Nasa 200 plus lang, wala pa 300. O pwede oh. So, kahit may manok, hindi nila basta-basta masisira yung gulayan nyo. Yan, buti na lang. Meron pa akong extra ganito isa na hindi ginagamit. So, yun yung gagamitin natin sa second batch. Yan. So, ito alaga lang to sa dilig. Ang pechay kasi ano yan, matakaw din sa tubig. Pero yun nga, hindi siya po pwedeng mababad sa ulan.
yung continuous na ulan, malulusaw yung pechay. Ito makikita nyo, ito mga kabukals, sa second cropping or second na pagtatanim, buwaghag na yung lupa na yan. Kasi sa panay na pagdidilig, nagiging buwaghag siya. So mas madali na yung pagkukultivate yan sa pangalawang tanim natin. Yan. So yun na po, ang una nating tanim na pechay. And yan, marami pa yan. So dito, lalagyan pa natin dito. Tapos dito, yung mga manok i-move natin doon. Ito kasi, tataniman ko to ng mga Madre de Agua. Ayun, may mga butas na nga oh. Hindi ko pala naasikaso. Mga Madre de Agua yan mga kabukals. Hindi ko pala naasikaso. And yan, titirahin ko na naman ng grass cutter. Pilis lang umano ng grass cutter. Yan. Ay, grass cutter. Na ang damo, ang bilis lang tumubo ng damo. Itong ating California Reaper nako, mukhang tagilid naninilaw mga kabukals naninilaw. Yan ko lang dyan, hindi naman mainit dyan Ito, pakita ko lang yung mga kabukals, yung tinanim natin Madre de Agua noong una, buhay na rin. Pati yung ating mga malunggay, buhay na rin. Hop! Ito, wow naman bebe ko, hindi makawala duck killer kasi yan duck killer yan Ito mga kabukals, napakabait. Kaya lang, problema, umaatake ng alaga. Dalawa sapato natin nadali niya. Kaya hindi siya mapawalan. Pero mabait, napakabait. Love natin yan. Ito, yung ating mga malunggay, buhay na naman to mga kabukals Talagang 100% yata tayo dito sa malunggay natin Ayan nagsisibulan na Ayan kita nyo ba? Sibol yan. And ito yung mga Madre de Agua unang tinanim natin. Yan. Ito buhay yan. Ayan, buhay yan. Ayan buhay yan. Ito buhay na. Ayan buhay na ito pa. Ito buhay na. Buhay na yan mga kabukals lalo na ito buhay na yan, halos lahat buhay yan buhay ito pa buhay lahat. Galing, iba talaga pagka green minded. Sana yung patola natin, ito yung patola natin dito, may patola tayo dito, kasi ito mga papaya yan. Sana mabuhay. Ito, laki na Tumuloy lang, yung dati niyang dahon, tumuloy lang mabuhay. Pero ayan, may bago siyang usmo. Ayan. Ito, buhay yan. Ayan. Mga buhay yan, mga kabukals. Tapos dito may patola din tayo rito. 3 puno lang yan. 3 punong patola kasi marami yan. Tapos dito tayo magbabalag mga kabukals. Yan, yung ibabaw na yan, babalagan natin yan. Dito, kakatay sila rito. Kakatay sila dyan sa may net na yan. Tapos babalaga natin dito. Pak! Galing! Galing mo talaga, kalbo. At the same time, magiging shade siya kasi magtatag-init na Magiging shade siya ng ating mga layers. O diba? Kasi may balag dito. Magiging shade. Double purpose. Kasi dito ang trajectory ng araw. Pagka alas 2, alas 3, dito ang pasok ng araw. So sakto, meron silang pananggalang sa araw. Dito pala kailangan ko rin malagyan ng patola pala. Para mag-ano rito. Diyan siguro. Pero dito okay. Yan mga kabukals dahan-dahan lang, di tayo makabira ng matagal. Na marami. Kasi marami tayong ginagawa. So dahan-dahan lang. Yung ating langka, maganda ni ating langka Kaya lang ito mukhang wala pa ako nakakitang progress dito sa mga tinanim natin malunggay dito. Mga dulo kasi ito mga dulo-dulo ito Pero buhay pa yan. Ayan sariwa pa buhay pa yan. Itong isa
Itong isa meron na, ayan oh. Meron na, ayan oh. Buhay na yan. Pero yung iba, wala pa. Ito ba, sariwa pa to? Oh, sariwa pa eh oh. Oh. Basta sariwa pa, may pag-asa pa yan mga kabukals. Ito, sariwa pa ba to? Sariwa pa. Pag-asa pa yan. Yan. Tanim lang tayo. Malaking bagay din yung malunggay niya pang ulam-ulam. Buti meron na tayong poso. Kahit magtag-init pa, walang problema yan. Makapag-tatanim tayo. Actually, para sa akin, mas madaling magtanim pagka tag-init eh. Kasi wala mga bagyo-bagyo mga kabukals. Basta may patubig ka lang, okay na okay. Pagkatagulan kasi may mga bagyo-bagyo eh. Mas nakakatakot ba? Masira yung mga tanim. So ayan mga kabukals, yung ating petsayan. Naalala ko yung mga hanap buhay ko noon, no? Nasa line of 20s ako noon mga kabukals nung ginawa ko yung petsayan. Nagrent ako ng 1 hectare doon sa San Jose del Monte. Nagrent ako. Tapos nag-hire ako ng mga tao, tatlo yun sila eh. May kanya-kanya silang area. Tapos ako yung namumuhunan. Tapos may sarili din akong tanim. May mga plot din akong maliliit. Kaya lang, konti lang kasi nagtatrabaho ako nun sa ano eh. Ano ba trabaho ako nun? Promodizer ako nun nung time na yon. Pero yun yung promodizer, may negosyong petsayan. Pero ano, yun nga, konti lang sa akin. Mas marami sa kanila. Tapos ang hatian namin nun, labas puhunan, hati sa tubo. Yun po yung labanan namin nun. Kasi ako lahat eh. Ako nagbabayad ng renta, ako nagpo-provide ng seedlings nila, ng pataba, ng patubig. Yung patubig naman, kinukuha sa sapa. So may motor lang na ano, pang bomba. So yun. Ayan mga kabukal. So hapon na naman. Kung papakain na naman tayo ating mga alaga. Another day. Ayan mga kabukals, yung baboy natin, sana mabuntis si Basha kagad para 3 kagad sila na ano, na sunod-sunod mga anak. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. Amazing na buhay. Bye bye.